At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Barangay Anniversary sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Pare Bunjing, hindi tayo makakarami nito. Kaya kailangan makadiskarte tayo ng iba. Ha? Anong diskarte pare? Dadamihan natin ang lata natin? Hindi. Bunjing, Oh. nakikita mo ba yung mama na kumakain sa karinderya? Ha? Oo pare. Inilapag niya yung kanyang bag at nakalabas ang wali niya. Oh. Ayan, Bunjing. Ano bang ginagawa mo? Halika na, kunin na natin ang wallet niya. Ha? Bilis na. O, ayan. Para sa pagkain ng mamang ito. Mukhang gutom na gutom siya. Oo pare. Tapang mo ako na lang kukuha sa wallet. Bilisan mo habang abala siya sa paglamon niya. Sige, sandali lang at pipwesto ako ng maganda para hindi siya makahalata. Oh, sige. O, ayan. Bilisan mo. Tatakpan na kita. Kunin mo na kagad. Ngayon, kukunin ko na. Kaya kung di ngayon nangyari sa'yo, bakit ka sumigaw? Ang lakas-lakas pa. May tumuklaw sa daliri ko. May ahas pala sa loob ng bag. Ay, Lambugin! Patay! Ano pang ginagawa mo, pare? Takbo na! Takbo na! Huwag na kong iwan dito, pare! Pare! Natuklaw ako lakas! Isugong mo ko sa ospital! Tatabo na rin ako. Ay ko, ang daliri ko, natuklaw ng ahas. May ahas pala sa loob ng bag. Aray ko! Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Wala akong kasalanan. Hindi ako mandurukan. Bulag ako! Ay, yan ba ang problema mo, Ivan? Ate Punyak, ilang araw ako na hindi nakabenta. Tapos, ininom pa natin yung mga paninda naming serbesa. Ito kasing si Melinda, gagaw tong babaeng to. Sinumbong ako, biruin mo yan. Nagsipsip kay Darwin. Malapit nang dumating ang ate ang hiling galing ni Gaspe. Tulungan mo ako para hindi siya magalit sa akin. Kundi, pauwi na ako dun sa Ligaspe. Ayaw ko doon. Gusto ko nang tumira dito dahil mo, masaya dito Lalo na naging kaibigan kita, masaya ako. Malulungkot ako kapag nandun ako. Tulungan mo naman sana ako. Ate po yun, Anong maitutulong ko sa iyan, Ivan? Pahiramin mo ng pera para pambili ko ng paninda namin. Para pagdating ni Darwin na galing Naga, ay hindi magtataka yung pamangkin ko para pabulanan ko ang sumbong ni Melinda sa kanya. Ay, sige. Huwag ka nang malungkot. Tutulungan kita sa problema mo. Salamat sa'yo, ate. Maraming salamat.
Alagang hulog ka ng langit sa akin. Mabuti na lang at nakilala kita. Kundi, wala akong tatakbuhan kapag ganitong magkakaroon ako ng problema. Thank you. Ako rin ikinagagalak kong maging kaibigan kita. Naging masaya na naman ang buhay ikaw nang nandito ka na. Dati, ang ating hiling mo ang kaibigan ka. Masayang masaya rin ako noon. Siya ang sumbungan ka ng problema ko. Lalo na sa pambababae ng asawa ko. Sige. Ubusin na natin itong serbesa. Kapag naubos, pupunta tayo doon sa tindahan ni Ijang at ubusin natin ang lahat ng tinda niyang serbesa. Teka. Paano yung problema ko? Kailangan kasi ng pera pambili ng paninda namin bukas. Huwag kang mag-alala. Ayun. Bukas na bukas din. Bibigyan kita ng pera na pambili mo ng paninda ninyo. Ay, salamat, Ate Punyang. Maraming salamat. Yan ba ito? Lasing ako. Nais kong magpakalasing dahil wala ka na. Ang puso ka'y nadudugaw, parang binibiyat, bibig ka. Tutuwa! Bigyan mo ang dumating na ang mga bisita nila Karyong. Ang daming sasakyan sa harap ng barangay hall. Marami ring mga indigent na inimbitahan. May bibigyan daw sila ng pagkain. Siguradong babangunan naman pangalan ng Karyong na ito. Hindi ako makapapayag, Karyong. Kailangang masira ko ang pangalan mo. Pero, teka. Ano kayang gagawin ko? Ano? Teka. Tama. May naisip akong paraan para masabotahe ang programa nila. At sa naisipan kong ito, tiyak, masisira ang pangalan mo, Karyong. Pupuntahan ko kaagad si Pari Gadong para maisagawa kaagad ang naisipan kong ito. Ayan, tapos na ang okasyon. Masaya ang mga panauhin natin. Opo, Kap. Pero nagmamadali sila. Hindi na sila kumain. Oo nga, Kap Sabi nila, may ibang barangay pa silang pupuntahan. Ay, oo. Ayan. Napasaya na naman natin ang ating mga kabarangay na indigent. Nakakain ba silang lahat? Oo naman, Kap. Marami pong nagdala ng pagkain. May dala silang supot. Oo, Kap. Ang lalaki ng dala nilang plastic bag. Nagsaron yan sila. Nakaugalian na yata dito sa atin. Kapag may okasyon, may nagdadala ng malaking plastic bag. Pati buto, inuuwi. Oo nga, Pining.
Pero hindi rin natin masisisi ang mga kabarangay nating mahihirap lang ang buhay. Talagang ang iniisip nila ay yung maiuwi nila para sa kanilang pamilya. Aray ka! Aray ka! Aray ka! Tulungan niyo kami! Sukunin kami sa ospital! Aray ka! Aray ka! Ano yan? Parang may namimilipin sa sakit. Pakitignan na sa bintana. Dali ka! Mga kanayan! Lumabas kayo! Tulungan natin ang mga indigent na nalaso ng pagkain! Isuko natin sila sa Kap! ospital! Ang mga indigent, namimilipit sila sakit ng tiyan. Naku, parang nalaso sila sa pinakain natin. Ano? Ay nako, na-disgrasya na. Eh paano nangyari yan? Paano? Ay, aray ko! Tulungan niyo kami! Isugod niyo kami sa ospital! Hara! Kap! Pati sila Ambring at Benito. Kayon sila. Hawak-hawak ang tiyan. Patay! Kung ganon, nalason sila sa ibinigay nating pagkain. Naka, malaking problema na naman ito. Mababata na yata ko ngayon sa konsibisyon. Pare Asyong, pare, buksan mo itong pinto, may ibabalita ko sa'yo. Pare Asyong. Dali lang, nandiyan na! Oo. Nako, mabuti naman at nadatnan kita dito sa bahay mo, pare. May ibabalita ko sa'yo na tiyak na ikakatuwa mo. Hindi lang akong matutuwa dyan sa ibabalita mo, pare, kundi pati ikaw. Teka, pare, parang alam mo na yata ang ibabalita ko sa iyo. Oo naman, pare. Di ba lang tungkol sa mga kabarangay natin sinugod sa ospital yung sasabihin mo sa akin? Alam mo na pala, pare. Oo, yan sanang ibabalita ko sa iyo. Pero alam mo na pala. Oo naman, pare. Alam ko na. Kanina pa. Tagumpay tayo, pare. Sige, pumasok ka muna at maupo ka. Dahil magdiriwang tayo. Dahil sa tagumpay na ito. Pasok! Ayan, pare, ha? Nagtagumpay tayo sa ating plano. Ang daming isinugol sa ospital. Dahil sumakit ang mga tiyan nila. Mamumroblema ngayon ang karyong na yon. At siguradong madidiin siya nito. Dahil lahat ng nakakain sa ihinanda nila ay sumakit ang tiyan. Oo, pare. Viral ngayon sa social media ang viral pangyayaring ito. Sinisisi nila si Kapitan. Talagang sisisi nila, pare. Nabasa ko na yung mga komento ng iba. Galit na galit sa kanya. Yung iba, minumura pa siya. Kung gano'n, sira na ang pangalan niya, pare. Natawagan ko si dating Vice Mayor Timprosio. Ang sabi niya, magbibigay daw tayo ng ayuda sa mga indigent. Sasamantalahin ko raw para ang pangalan ko naman bumango. Oo, pare. At madadamay din ako dahil kasama mo ako. Oo, pare. Sige, pupunta tayo ngayon kay dating Vice Mayor Timprosio, Kukunin natin yung ibibigay niyang ayuda para sa mga kabarangay nating nabiktima. Napakautak mo talaga, pare. Siyempre. Idol kita. Tama na. Nakakasad yung tawa mo, pare. Mama, bulag pala siya, kaya hindi daw nila sinadya na mahawakan ng wallet niyo. Opo, bulag kami. Namamalimos lang po kami dahil wala kaming makain.
3 araw na kami hindi kumakain. Namumulat lang kami ng ibinabasura nila. Opo, bulag kami. Maawa na po kayo sa aming bulag. Natuklaw pa ako ng sabag. Paano yan, Mama? Nagmamakawa sila. Hindi naman pala nila sinasadya yung ginawa. Oo, Sige, naniniwala na ako. Ito, bibigyan ko na lang sila ng limos. Kawawa naman sila. ha? Yeah. Wow, salamat Awat po. niyo. Ang laki nitong ibinigay mong limo sa amin. 2,000, tig 1,000 kami. Alam niyong 2,000 binigay ng ale. Kung ganon, hindi kayo totoong bulag. Kailangan makulong kayo. O Kwan, talagang bulag kami. Huwag ninyo kaming ikulong. Huwag. Namoy lang namin na 2,000. Halika na, pare. Alis na tayo. Isugog mo na ako sa ospital dahil natuklaw ako ng ahas. Kubra yata. Anong sinabi mo, pare? Aalis tayo? Saan tayo pupunta? Una, doon tayo pupunta sa Legazpi. Ha? Pagkatapos sa Naga. At sa Tacloban. At ang huli ay sa Baguio. Di ba matagal na doon si Arling ang hiling? Doon lang tayo pupunta, pare. Hindi ba tayo pupunta sa Makati? Pupunta rin tayo doon kapag nalibot na natin ang buong Pilipinas. Susubukan din natin ang pumunta sa ibang bansa. Ha? Tulad ng Singapore, Hong Kong, o Japan. Mamala, Kwan, natulad tayo kay Alice Guuliin din tayo. Sige, kung gano'n, maglilibot tayo sa buong mundo. Oo, pare Bunjing. Magkukunwari tayong bulag at Oo. mamamalimos tayo. Oo. Mag-aartista tayo na kunwari hirap na hirap tayo sa buhay. Oo, pare. Sana hindi tayo mabuking na nagkukunwari lang tayong bulag. Tulad namin ni Lola Pilang noong nandito pa siya. Hindi tayo mabubuking basta galingan mo lang ang pag-arte. Pag-aralan mo na parang totoo kang umiiyak para maawa sila at lalakihan nila ang ibibigay na limos. Kamunti na tayong mabuking kahapon, pare. Mabuti na lang at nakagawa tayo kaagad ng paraan. Walang kamandag palang sa bag na mamang yon. Sawa pala yon. Oo, pero wag mo nang isipin yun. Mabuti pa mag-practice tayo. Pag-aralan natin ang mga kilos natin. Kailangan din na matalas ang ating paningin. Kapag may pagkakataon tayong mandukor, gagawin natin. Bilisan lang ng kamay yan, pare. Oo, pare. Sige, halika na. Magsuot na tayo ng shade para kapani-paniwalang bulag tayo. Friend, nasa lubong ko sila Vice Mayor Agaton at Kapitan. May lakad yata silang magbayaw. Meron, Pining. At sana maganda ang resulta ng lakad nila, no? Ha? Bakit? Saan ba sila pupunta? Sabi ni Kapitan sa akin, pupunta raw sila sa opisina ni Dr. Reggie Cruz ngayon dahil hindi nila nakausap kahapon. Ha? Bakit nila kakausapin si Dr. Reggie Cruz?
Tungkol ba yan sa nangyaring food poisoning? Oo, at aalamin daw nila kung ano ang dahilan ng pagsakit ng tiyan ng mga kabarangay natin. Dapat lang, dahil nakapagtataka, yung ibang kumain, hindi naman sumakit ang tiyan. Katulad natin, di ba nakarami rin tayo nang nakain? Tama ka! Kaya nga kakausapin nila si Dr. Reggie Cruz para imbestigahan nila ang nangyaring pagkalason ng mga kabarangay natin at pananagutin kung sino ang responsable. Palagay mo, sino kaya ang posibleng gumawa ng ganun? Kung ako ang tatanungin mo, Pining, wala na akong ibang panghihinalaan, kundi ang mga kalaban ni Kap. Pareho lang tayo, friend. Ako rin. Yan din ang hinala ko. Kaya humanda ang gumawa ng ganon dahil pagbabayaran niya ang ginawa niya. Dapat lang. At kung yung hinala ko na tao ang mapatunayang gumawa niyan, nako, sasampalin ko. Teka, pareho yata tayo ng hinala sa responsable ah. Maaari nga. Sige. Sasabihin ko na kung sino ang hinala ko. Malakas ang kutob ko na si Kagawad Asyong. Tama! Pareho lang pala tayo ng hinala. Sige, kung mapatunayan nilang siya, hindi lang ikaw ang mananapak sa kanya. Pati ako! At hindi lang sampal ang aabutin niya, kundi may kasamang tadyak sa balls niya. Ay, pare. Tapusin na natin itong kuwan. Laman ng bote. Tapos, kumuha ulit tayo ng panibago. Magbunyi tayo pare dahil sa ating tagumpay. Di ba? Oo, pare. Ang galing mo talaga mag-isip. Bilib na ako sa iyo. Lagi mo na lamang akong pinapangal sa mga plano mo. Idol talaga kita, pare. Kahit kailan na, hindi kita iiwanan. Salamat naman kung ganun, pare. Sige, tos tayo, pare. Tos. Sige, tos. Nako, akala ko basag na. Alam mo, pare, ang plano ko kapag akong kapitan dito, gagawin kong barangay administrator si Marcos. Ay, si Bibang pala. Si Bibang, bakit na siya, pare? Huwag mong sabihin nga, type mo siya. Huwag ka lang maingay, pare. Matagal ko na siyang type kaya kapag nanalo ko, gagawin ko siyang barangay administrator. Siyang gagawin kong asawa. Pare? Pare, may dumating na pulis, ha? Pulis? Ayan, no, ha? Nagawa ng Anastasio! Anastasio! Pulis kami! Inaalisto ka namin sa salang panglalason! Hindi! Hindi! Tuluyan na kayang maaresto ng pulis si Kagawad Asyong? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Barangay Anniversary sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola,
Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!